Mga kababayan, nagtapos na ang 3 araw na balitaktakan at debatihan ng aprobado na sa dalawang kapulungan ang 2026 national budget na umaabot ng 6.793 trillion mga kababayan. Ipapasa na nila ito sa Executive Office para masuri at ma-review ng Pangulo natin bago pipirmahan at magiging batas na ito. Ito na yung magiging General Appropriation Act sa 2026 National Budget mga kababayan. So sa 3 araw nilang pagdidebate at hindi pagkakasundo sa budget nitong DPWH, ang Original National Expenditure Program or NEP na budget allocation ng DPWH mga kababayan ay 881 billion. Ngayon mga kababayan, pagdating sa House or sa Congress, natapyasan ito. Nagiging 624.48 billion. Natapyasan ito ng mga 255 billion mga kababayan. At pagdating sa Senate mga kababayan, nagiging 570 billion na lang. So yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa Department of Public Works and Highways, sa mababang kapulungan at saka mismong sa Senado. Ito yung mga pinagdidebatihan nila, yung tinitingnan nila kung paano ma-resolba ang problema, kasi naninindigan ang DPWH na kapag masunod umano ang Senate version na 570 billion mga kababayan ay umano'y 10,000 infrastructure projects ang mapurnada. Umaunsyami mga kababayan. Sinusuri ng mabuti nitong bicameral mga kababayan. So umabot sa punto na nagkasundo sila. Ang final talaga nila na kasunduan mga kababayan ay nagiging 529.6 billion na lang. Out of original project fund allocation nila is 881 billion. Nagkasundo sila sa 529.6 billion na lang mga kababayan. So mayroon itong tapyas na 351 billion ang natapyas nito mga kababayan. So doon sa deliberasyon nila, doon sa argumento nila mga kababayan, sinusuri na mabuti at tinitingnan nila yung 10,000 projects na inilatag ng DPWH. Ang pinagkuhanan ng basihan ng CMPD mga kababayan or itong Construction Materials Price Data. Ito yung updated na binabasihan ng Senado mga kababayan. So lumalabas na sa 10,000 project mayroong itong overpriced na 20.7 billion mga kababayan. So yung 20.7 billion mga kababayan, inilaan nila or nirealign nila sa dalawang appropriation, which is the PhilHealth for 16.5 sa PhilHealth at saka yung remaining 4.2 sa National Disaster. Malaki ang natapya sa hinihingi ng DPWH. From 881 billion, nagkasundo sila sa 529.6 billion. So mayroong natapyas 351 billion mga kababayan. Ayaw nilang tawagin ng mga kongresista na insertion. Ayaw nila ng term na insertion. Ang correct term umano nito ay adjustments. Budget adjustment. So sino-sino ang mga top 4? Top 4 lang mga kababayan ang kuhanin natin ha. Ang top 4 na benefits dito sa
may pinakamalaking project fund allocation sa 2026 mga kababayan dito sa DPWH ay sina Congressman D, Speaker, Buji D mga kababayan. Mayroon siyang, sa original na allocation niya is mayroon siyang 1.1 billion. So lumubo ito mga kababayan pagkatapos na ng budget deliberation ng BICAM. Nagiging 2.68 billion. Ito yung kay Congressman Buji D ng Isabela mga kababayan. Ito yung speaker natin. Ang pangalawa mga kababayan ay itong si Congressman Micaela Angela Swansing. Ito yung kasalukuyang committee chairman ng appropriation ngayon sa lower house mga kababayan. Ang sa kanya, dating original appropriation niya is 1.773 billion. Lumubo ng 3.4 billion mga kababayan. So, tingnan nyo ito Nueva Ecija Nueva Ecija, Isabela, yan, malalaki ang nakuha ng mga kongresista ninyo. Mga lablab itong mga kongresista ninyo sa dalawang kapulungan natin. Ang sunod mga kababayan, itong sa Sultan Kudarat, itong si Congresswoman Bilya Swansing. Kano-ano kaya itong mga asawa nitong dalawa, Si Congresswoman Bilya Swansing naman mga kababayan, ang original niya na appropriation is 2.3 billion. Lumubo ng from 2.3 billion nagiging 3.9 billion mga kababayan. So Sultan Kudarat ito, lablab yung congresswoman ninyo. At ang pangapat mga kababayan, ito si Congressman Toby Tiangco. Ito, nag-ingay talaga ito kasi sa tingin niya, unfair sa district niya na katanggap lang ng... kasi yung original nito is maliit lang naman talaga. Meron siyang 754 million. Siyempre naman, alam naman niya yung capacity niya. Stand up yung congressman na yan sa panahon ngayon So, imposible naman kung hindi siya pagbibigyan. So, from 754 million, lumubo ito ng 1.116 billion mga kababayan. So, yun ang apat na mga mambabatas natin na nakakuha ng malaki-laking pundo sa 2026 national budget mga kababayan sa infrastructure project. So, good luck at bravo mga senador na hindi kayo nagpapabaya at natuto na kayo sa mga nakaraang mga singitan sa ginagawa ng mababang kapulungan, ngayon ay hindi na nakakalusot sa inyo. So sana hindi ito magiging dingas kugon lamang. Sana tuloy-tuloy na ito at para minimize or makontrol natin yung sanhi ng korupsyon dito sa kaban ng bayan. So thank you, and ika nga is prevention is better than cure. So manatili tayong makikialam, manatili tayong magmatyag at mapanuri tayo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa mga kababayan. Patuloy din nating ipanalangin ang ating inang bayan para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang Pilipinas.